Pagtuklas at pagpapaunlad ng sariling talento at hilig kaagapay ang kapwa. Learning Competency 1A. Natutukoy ang mga sariling talento at hilig kaagapay ang kapwa. Para matukoy ang kategorya ng iyong hilig, sagutin ang sariling pagtataya ng hilig o self-assessment of interest na makikita natin sa mga susunod na slides. Panuto. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang oo kung ang pangungusap ay tugma sa iyo. Minsan kung minsan lang, at hindi kung ang pangungusap ay hindi tugma sa iyo. Maging tapat sa iyong sagot. Sulat ang iyong sagot sa iyong papel. Mag-umpisa tayo sa unang kategorya. Isulat sa iyong papel ang kategorya A. Una, mas gusto kong gumalaw, magayos o magbuo kaysa umupo lang. Halimbawa, nag-e-enjoy akong mag-assemble ng Lego, mag-ayos ng sirang laruan o gumawa ng simpleng project sa EPP o TLE kaysa magbasa lang ng libro. Pangalawa, mahilig ako sa outdoor activities o sports gaya ng paglalaro ng basketball, magbisikleta, magtanim sa garden o tumulong sa paglilinis ng bakuran. Pangatlo, interesado ako sa mga bagay na may machine, tools o equipment. Gusto kong magbukas ng radyo o laruan para makita ang loob, magamit ang soldering iron o matutong gumamit ng power tools sa school project. Last, mas gusto kong magtrabaho ng tahimik kaysa makipag-usap ng matagal, tulad ng pagbuo ng model house o pag-aayos ng bike kaysa makipagkwentuhan habang nagtatrabaho. Kategorya B. Gusto kong gumuhit, sumulat o tumugtog ng musika. Gumuguhit ako ng anime character sa notebook, sa traditional o digital man, nagsusulat ng tula o short story sa free time, o nagpa-practice ng gitara o ukulele sa bahay. Mahilig ako sa mga gawain na may kulay, tunog o galaw. Nag-e-enjoy ako sa paggawa ng poster sa art class, pag-aayos ng classroom bulletin board, o pagsasayaw sa school performance. Pangatlo, masaya akong gumagawa ng kakaibang disenyo o kwento, gaya ng pagdidesign ng sarili kong bookmark o digital art, o gumagawa ng short skit o kwento para sa project. And na-express ko ang sarili ko sa pamamagitan ng art, music, o performance. Mas gusto kong umawit o sumayaw sa program kaysa magsalita, o gumagawa ako ng video edits para ipakita ang creativity ko. Kategorya C. Mahilig akong mag-research o magtanong kung bakit nangyayari ang isang bagay. Nagtatanong ako kung bakit nagkakaroon ng lindol, bakit umiinit ang panahon, bakit nagbabago ang kulay ng langit kapag papalubog na ang araw. Gusto kong magbasa ng science o educational videos. Nanonood ako ng videos tungkol sa space, animals o mga science experiments sa YouTube. Minsan nagbabasa ako ng science articles sa phone o libro. Pangatlo, nai-enjoy kong mag-eksperimento at mag-analyze ng data o problema. Gusto kong gumawa ng science experiment tulad ng paggawa ng homemade volcano o pag-test ng mga bagay kung lumulubog o lumuluta. At mas gusto ko ang solusyon kaysa sa haka-haka. Halimbawa, kapag may sirang bagay, mas gusto kong alamin kung paano ito aayusin kaysa basta hulaan lang ang dahilan kung bakit nasira. Kategorya D. Masaya akong tumulong sa mga tao o magbigay ng payo. Tinutulungan ko ang kaklase kong nahihirapan sa assignment o pinapayuhan ko ang kaibigan kong may problema. Pangalawa, gusto kong makipag-ugnayan sa iba at gumawa ng proyekto kasama sila. Nakikilahok ako sa group projects o outreach program sa paaralan para matulungan ang iba. Pangatlo, nai-inspire ako kapag nakakatulong ako sa iba. Masaya akong magturo ng bata sa kapitbahay o magboluntaryo sa feeding program. At mahilig akong makinig sa kwento o problema ng iba. Halimbawa, kapag may kaibigan na malungkot, gusto kong makinig at damayan sila. Kategorya E. Una, gusto kong magsalita sa harap ng tao o manghikayat. Gusto kong maging MC sa school program, mangumbinsi ng classmates na sumali sa proyekto o mag-present sa klase.
Pangalawa, mahilig akong magplano at magdesisyon para sa grupo. Halimbawa, ako ang nag-o-organisa o nag-o-organize ng gawain ng grupo o nagbibigay ng plano kung paano namin matatapos ang project. Pangatlo, gusto kong magtayo ng negosyo o mag-organize ng event. Halimbawa, nagbebenta ako ng homemade snacks sa school o tumutulong magplano ng school fair fundraising activity. At madalas akong may malakas na personalidad at determinasyon. Hindi ako agad sumusuko sa challenges. Gusto kong maging leader o tagapagpasya sa isang grupo. Kategorya F. Gusto kong ayusin ang mga files, notes o gamit ayon sa kategorya. Inaayos ko ang pagitan ng aking notebook, math sa isang folder, science sa iba pa. Nilalagyan ko ng label ang mga damit o school supplies para madaling hanapin. Pangalawa, masaya akong gumagawa ng listahan o schedule. Gumagawa ako ng daily to-do list bago mag-aral. Naglalag ako ng homework deadline sa planner o gumagawa ng study timetable bago exam. Next, gusto kong sumunod sa mga patakaran at malinaw na tagubilin. Halimbawa, sumusunod ako sa step-by-step instructions sa science experiment. Sinusunod ko ang grading rubric sa project para hindi mabawasan ang score. At na-enjoy ko ang mga gawaing may step-by-step process. Mas gusto kong gawin ang cooking lab ayon sa recipe, kung ano ang sukat at ang hakbang, o mag-assemble ng model kit gamit ang instruction manual kaysa mag-improvise lang. At para sa interpretasyon, bilangin ang iyong oo sa bawat kategorya. Kung 0 ang iyong nakuhang oo sa isang kategorya, ito ay nangangahulugang wala kang hilig. Hindi mo gusto o hindi mo karaniwang ginagawa ang mga ganitong gawain. Kung nakakuha ka ng isang oo, ibig sabihin ito ay mahinang hilig. Minsan mo lang gustong gawin o bihira kang maengganyo rito. Kung 2 oo sa isang kategorya, ito'y nangangahulugang katamtamang hilig. May interest ka pero hindi palaging ginagawa o pinagtutuunan. Kung 3, malakas na hilig. Madalas mong gustong gawin, nagdudulot ito ng saya at sigla. At kung nakakuha ka ng 4 na oo sa isang kategorya, ito'y nangangahulugang pinakamalakas na hilig mo ito. Ito ang mga gawaing tunay mong gusto, mahalaga sa iyo at kadalasang gusto mong gawing bahagi ng buhay o karir mo. Kung ikaw ay nakakuha ng pinakamaraming oo sa kategorya A, ito ay realistic o doers. Ibig sabihin, ikaw ay mahilig sa paggawa gamit ang kamay o katawan. Kung sabi naman, ito ay artistic or creators. Mahilig ka sa sining at pagpapahayag ng sarili. Kung nakakuha ka naman ng pinakamaraming oo sa letter C, ibig sabihin ay investigative or thinkers. Ikaw ay mahilig sa pag-iisip, pagsusuri at pagdiskubre. Kung letter D, ito ay social or helpers. Ikaw ay mahilig sa pagtulong at pakikisalamuha. Kung E naman, ito ay enterprising o leaders. Hilig sa pamumuno, negosyo at pangunguna. At kung F naman, ito ay conventional o organizers. Ibig sabihin, ikaw ay mahilig sa kaayusan, detalye at sistema. Dito natatapos ang sariling pagtataya ng hilig. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli, paalam!